Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at narito na Ka-Coffee ang mga political events ngayong araw po ng Huwebes. Ka-Coffee, mukhang mapapabilis ang pagkakabilanggo dito ni Digong, ni dating Presidente Rodrigo Duterte, dahil sa mga pag-amin niya dyan sa investigasyon kahapon ng Quad Committee. Pang-11 investigasyon na po yan ng Quad Committee. At maraming mga inamin. Actually, mga inconsistencies din naman si Digong eh. Parang sasabihin niya ito, and then babawiin siya, babarahin siya ng congressman, babawiin niya. Napaka-inconsistent ni Digong sa kanya mga statement. Pero ang Malacanang, Ka-Coffee, wala nang pakialam si Digong. Wala na silang pakialam dito kay Digong. Kung gusto niya mag-volunteer siya, kasi sabi niya, kung meron daw po mag-i-sponsor sa kanya ng pamasahe papunta sa Europe, no, sa The Hague, doon na lang daw siya magpapakulong, doon na lang daw siya mamamatay dahil maganda naman daw po ang bilangguan dyan. Ang Malacanang nagsalita na. And hindi naman nagbabago yung kanyang posisyon. We have to take note, Ka-Coffee. Ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng ICC, hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC dahil wala itong jurisdiction. Nananatili po yan. Pero marami pong panawagan na mag-rejoin itong Pilipinas dito sa ICC. At ito ang twist, Ka-Coffee, ha? Sa ICC, hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. Pero sinasabi ni PBBM, kasi may nagtanong sa kanyang reporter parang si Ivan Mayrina yan, paano kung Interpol? Paano kung International Police na ang humingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas para arestuhin itong si Digong? Ang sabi ni PBBM, tulad ng sinasabi ni DOJ Secretary Remulla, meron tayong pananagutan sa Interpol. Short of saying, magko-cooperate tayo. O hindi madadala to si Digong. Nako po, at tinitingnan na rin daw po ng PNP itong mga kaso na mga inamin ni Digong, titingnan po nila yan tapos para magsampa ng kaso. Nako po, mga DDS naman, ano kayang sasabihin ng mga DDS na ito? Sige, pakinggan natin, Ka-Coffee, yung interview ni PBBM sa media. Medyo mahaba-haba itong interview na to. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Short of saying, bahala na siya sa buhay niya. Siya yung nagsasabi na pupunta siya sa The Hague, hindi na namin siya pakialaman. Siya nagsabi dyan basta hindi kami tutulong. Firm naman si PBBM dyan. Ito ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas, hindi kami magko-cooperate. Pero kung si Digong, siya mismo yung nagvo-volunteer dyan, edi pakialam namin sa kanya, edi gawin niya yan. Diba? Yan ang gustong iparating dyan ni PBBM in a nice manner. In fairness sa Quadcom, hindi na sayang yung kanilang investigasyon kahapon. Mahaba-haba yung, Ka-Coffee, parang inabot ng 12 hours yan yung investigasyon na yun. Pero hindi na sayang dahil marami silang nakuha mga impormasyon, marami silang nakuha mga admission o kaya mga pag-amin ng kampo ni Digong na ngayon po tinitingnan na po ng PNP. Noon pa naman niya, Ka-Coffee, sinisilip na ng PNP yan at ng Department of Justice. So, magagalit talaga itong mga DDS na ito dahil si Digong mismo siya mismo yung nagdidiin sa sarili niya at dinidiin niya yung kanyang kampo. Tuloy, nagbumuka tuloy silang hindi nag-uusap, nagbumuka silang walang GC kasi si Bato contradicting yung mga sinasabi niyang statements si Senator Bato de la Rosa. Halimbawa lang sa reward system, sasabihin niya walang reward system. Pero si Digong umamin na meron talagang reward system at minsan nga sobra pa yung ibinibigay niyang salapi. Di ba? Dahil di kayo nag-uusap at nagsisinungaling kayo kaya sila mabilis na uhuhuli Sabi nga ang isda nahuhuli sa bibig kasi nagsisinungaling. At mukhang magtutuloy-tuloy pa yan, Ka-Coffee, dahil wala ipagtanggol na lang talaga nilang sarili nila, kaya gagawa na lang ng mga kasinungalingan yan. O ngayon, tinitingnan ng PNP yan. Nako, sabi nyo, kasuhan nyo ako sa proper court. Sinasabi ni Digong, magsampa kayo ng kaso sa totoong korte. Sabi pa ni Trillanes, darating din tayo dyan. Ayan, antayin nyo, Ka-Coffee, kung kailan yan. Nagbago ka ba ng statement? Nagbago ka ba ng opinion pagdating sa usapin ng ICC? Sabi ni PBBM, no, you misread it. Diba? Hindi yan ganyang interpretasyon. Hindi nagbabago yung kanyang posisyon doon sa ICC na wala pa rin po yung jurisdiction unless may makita sila mga provision na nagsasabing may jurisdiction pa rin po itong ICC dito sa Pilipinas. Pero as of the moment, Ka-Coffee, 2024, hindi pa rin po nagbabago yung posisyon ng Pangulo, ng administrasyon, ng gobyernong ito sa ICC. Pero, Ka-Coffee, ito ang twist. Pakinggan ninyo yan. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Okay, isa-isayin natin, hindi pa definite. May pananagutan tayo sa Interpol. International Police, Ka-Coffee. Siyempre, parte tayo niyan Kung kasunduan niyan, Ka-Coffee, na magtutulungan Kasi,
Marami tayong mga pugante na nahuli ng international police. Nabalik sa atin yan, di ba? E paano kung Interpol na yung humingi ng tulong sa atin? Naglabas sila ng red notice at wanted yang si Digong. Hindi ba tutulong ang Pilipinas? Malinaw na malinaw ang sinasabi ng PBBM at kino-quote niya si Secretary Remulla na isang abogado na meron tayong pananagutan. We are obligated to cooperate with the international police. Diba? Not directly saying na ibibigay natin si Digong once na Interpol na po ang humingi ng tulong para maaresto yan si Digong. But, yung posisyon natin sa ICC, nagbago ba? Definitely hindi. Ganoon pa rin yan. Pero kung ICC lang ang kikilos, wala kaming paka dyan. Pero kapag Interpol na, and I think meron din namang screening or vetting process na pagdadaanan yan bago tanggapin ng international police o ng Interpol, ng organization na yan. Kung humingi ng tulong itong ICC sa Interpol at ang Interpol ay humingi sa gobyerno ng Pilipinas para aresto yung si Digong yan, hindi tayo makakahindi. Yan ang pinapanindigan ng administrasyon na ito. Yan ang sinasabi dito ni Secretary Remulla at yan din po ang sinasabi ni PBBM. Ang tanong, kailan yan? Boy pa kaya si Digong yan? Kasi si Digong nagmamadali na ka-coffee kasi baka mamatay na raw siya. Madali na raw po itong investigasyon na yan. Kasi anytime soon siguro nararamdaman niya na malapit na siya, di ba? So sana si ICC nakikinig, ayan na inihain na sa inyo yung pwede nyong route. Humingi kayo ng tulong sa Interpol, yan makukuha nyo agad si Digong. Magandang accomplishment sa ICC yan. Kung for the longest time hindi kayo nakakapagpakulong ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, baka ito na, sampulan nyo na si Digong, di ba? Dahil tutulong ang gobyerno once na Interpol. So easy route yan eh. ICC hingi ng tulong sa Interpol, si Interpol ang hihingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas, easy, kuha nyo si Digong. Total, si Digong, sabi niya, willing naman siyang mabulok sa bilangguan na, doon na lang daw siya mamatay. Hinamon niya pa nga nasa headline ng GMA News Duterte dares ICC start the investigation tomorrow. Matagal na naman sinimulan ng ICC yan. Yun nga lang, yung desisyon, medyo hindi pa po lumalabas. Former President Rodrigo Duterte on Wednesday dared the International Criminal Court to come to the Philippines as soon as tomorrow to investigate him over the alleged crime against humanity in his anti-drug campaign. Pero sabi niya, sisipain niya. Inconsistent naman kasi itong si Digong. Sabi niya, kung may mag-sponsor, pupunta siya sa dahig, doon siya magpapakulong. Pero kung huliin siya dito, sisipain niya raw. Ano ba talaga? Inconsistencies. Yan. Diyan magaling si Digong ngayon. Napakaraming inconsistent na statement. I am asking the ICC to hurry up and if possible, if they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Baka mamatay na ako. Hindi na nila ako maimbestigahan. Wag muna. Wag muna siya magmadali dyan kasi kailangan niyang managot dyan ka-coffee. And ICC, sana nakikinig kayo, no? Gawin nyo na. Paspas trabaho na kayo dyan. Kung sa tingin niyo matibay yung inyong ebidensya, paspasan nyo na dahil si Digong na mismo yung nagsasabi. And gawin nyo yung route. Punta kayo ng Interpol humingi sa Pilipinas. Makukulong yan si Digong. Baka this year, mangyari yan, di ba? Intay-intay na lang daw. Maso-surprise kayo dyan. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye. Good night everyone.